Horror Stories by Forest Secrets. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko. Matagal ko na itong itinatago dahil sa tuwing ikukwento ko ito, tila may kakaibang nangyayari. May mga ilaw na kusang namamatay, may mga salamin na bigla na lang nababasag, at higit sa lahat, may mga taong nagsasabing may nakikita silang nakatayo sa likod ko habang nagsasalita ako. Pero ngayon, lumipas na ang halos 10 taon, pakiramdam ko, oras na para sabihin ko ang totoo. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa lumang bahay ng lola ko sa isang tahimik na baryo. Akala namin ay simpleng bahay lang iyon. Hindi namin alam ay may naghihintay na pala sa amin sa may bintana. Kahoy ang halos kabuuan nito. Kapag gabi, tila humihinga ang mga dingding sa bawat paglangit-ngit ng sahig. Sabi ng mga kapitbahay, matagal na raw na walang gustong tumira roon. Hindi dahil sira ang bahay, kundi dahil may nakasilip. Tinawanan lang namin iyon hanggang sa unang gabi, bandang 12:00 ay nagising ako dahil may narinig akong mahinang katok sa salamin ng bintana. Inisip kong sangalang ng puno yon, pero nang silipin ko, may isang maitim na anino na nakatayo sa labas. Hindi ko makita ang mukha, nakayuko lang siya at hindi gumagalaw. Akala ko ay magnanakaw, pero nasa 2nd palapag pala kami. Kinabukasan ay wala akong sinabi. Baka sabihin nilang nananaginip lang ako. Subalit ng sumunod na gabi ay bumalik siya. Parehong oras, parehong katok at parehong anino. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Ngunit bago ko pa makita ang mukha niya, ay kusang nagsara ang kurtina kahit wala namang hangin. Pagbukas kong muli ay wala na siya. Lumipas ang mga araw. Nagsimula na akong makarinig ng mga bulong. Hindi malinaw, pero parang may paulit-ulit na pangalan. Buksan mo. Akala ko ay guni-guni. Hanggang sa isang umaga, nakita ko ang bakas ng palad sa labas ng bintana. Napakalaki. At tila sinunog ang salamin. Walang makapagpaliwanag kung paano nagkaroon ng marka sa labas ng 2nd palapag. Isang matandang babae ang lumapit sa amin. Tinanong niya kung nakikita raw ba namin ang nakabantay. Nagulat kami. May ikwinento siyang matagal ng alamat. Noong dekada 70 ay may isang lalaki raw na araw-araw naghihintay sa bintana ng kasintahan niya. Isang gabi, namatay ang babae sa loob ng bahay. At natagpuan naman ang lalaki kinabukasan. Nakatayo pa rin sa labas. Nakatingin sa bintana. Patay na. Pero bukas ang mga mata nito. Simula nga noon, tuwing may bagong titira, ay may aninong sumisilip. Hindi na ako nakatulog. Naglagay ako ng kamera sa bintana. At eksaktong 3:00, narinig ko ulit ang katok. Hindi ako sumilip. Hinintay kong makita sa recording. Kinabukasan
ay nandun nga ang anino. Pero hindi siya nakaharap sa bintana. Nakaharap na siya sa kamera at nakangiti. Pinost ko ang video at pinalaki at biglang nanlamig ang katawan ko dahil ang mukha ng anino ay ako. Parehong-pareho, ngunit maputla, nakadilat at duguan ang mga mata. Sa likod ng video ay may isa pang nakatayo sa loob ng kwarto sa likod ko habang natutulog ako. Gusto na naming umalis sa bahay na yon. Pero gabi bago ang paglipat ay nagising ako sa tunog ng salamin na parang may kumakamot. Wala nang anino sa labas. Nasa loob na siya. Nakatayo sa tabi ng kurtina. Tahimik at nakangiti. Unti-unti niyang itinuro ang bintana. Paglingon ko, ako naman ang nasa labas. Nakatingin sa loob. Kinabukasan, natagpuan nila akong walang malay. Ayon sa pamilya ko, isang araw na daw akong walang malay. Pero para sa akin, parang ilang buwan na akong nakakulong sa loob ng salamin. Hanggang ngayon, tuwing dumaraan ako sa kahit anong bahay na may malaking bintana, iniiwasan ko ng tumingin. Dahil minsan, may nakikita akong nakatingin pabalik. At hindi iyon refleksyon ko. Mas nakakatakot kapag kumaway siya. Dahil alam kong hindi siya nagpapaalam. Inaanyayahan ka niya. At kapag kumaway ka rin, ay maaaring hindi na ikaw ang babalik.